Isang mapagpalayang araw po. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung nilalaman po ng Section 141. Yan po ay under ng Rule 37, Acquisition and Use of Firearms. Okay? So yung Section 141 po, ito po ay tumutukoy sa use of firearms. Okay? So kailan lang ba pwedeng gumamit ng baril o ng service firearm ang isang security personnel? Okay? So ayon po rito, the use of firearms, ito po ay bagong ng Republic Act 11917, no? So ayon po dito, the use of firearms by private security professionals shall always conform to the standards of force continuum. Okay, so ano po ba yung force continuum? Okay? Yan po ay makikita natin under Rule 55, Section 255. Okay? So dito po nakalagay dito Section 255, application of the force continuum. Okay? So ito po ay bagong konsepto rito sa 11917 na wala po sa dating batas na Republic Act 5487. So dito po sa force continuum, bagamat ito po ay tinalakay na rin po natin dati, no, dun sa naka sa ilalim po ito dun sa rules of engagement. Pero during that time ay hindi pa po siya officially, no? Wala pa po siya dun sa nilalaman ng Republic Act 5487. Medyo may nabago lang pong mga konsepto rito. Okay? So, Section 255, application of the force continuum. Okay? While situations will vary based on the persons and motives involved, security personnel shall apply these tactics if and when necessary. Okay? In order to defend the properties and persons they ought to protect. Okay? The private security professionals shall use force continuum to determine how to react to a situation. Okay. Dito po, may sinabi ritong levels, no? Ito po ay hanggang level 6. Actually, ito po yung konsepto before na levels of force progression. Okay. So ngayon po officially, no, in-incorporate na siya sa batas dito sa Republic Act 11917. So bahagi na siya ng batas, no, itong force continuum. Ito yung level 6 levels of force progression. Okay? So level 1 of alert presence. Okay? So the physical presence of a security personnel can prevent crimes, no? People are much less likely to commit crimes if they see that there are alert security personnel standing by and vigilant to catch them. So, our mere presence, no, will prevent crime, di ba? So, kaya sabi diyan alert presence. May gwardiya nga. Yung uniforme naman hindi naman maayos at tutulog-tulog, walang alert presence. Di ba? So, doon po sa dating 6 levels of progression na tinalakay natin, ang wording po doon, officer presence. So dito po, in-specify ng RA 11917, alert presence. Kasi kahit mayroong opisyal, kahit may officer dyan, may security guard dyan, may security professional, may security officer dyan, kung hindi alerto, wala rin yung silbi. Okay po? So, alert presence po ang sinabi ng RA 11917. Number 2, verbal communication. Okay? The use of strong and authoritative voice can help hinder potential crimes, no? Asking people to be quiet, no? At an indoor event or directing them to keep away from certain public areas can be extremely effective in terms of achieving the desired results. Okay? So firm voice, no? The addition of firm voice to alert presence can be very effective. So yan po yung tinatadhana, no? Kaya sa totoo lang, hindi pwedeng lalambot-lambot tayo, no, sa ganitong klaseng profesyon. So dapat medyo may dating ka, okay, authoritative, di ba? Medyo may diin ng konti, no? Pag naninita, hindi pwedeng lalambot-lambot po tayo. Okay? Level 3, physical restraints. Okay? In the event that presence and words are not enough, di ba? Sinita mo na, oops, tigil. Di ba?
hindi sumunod sa'yo. Despite of the firm or strong voice na authoritative voice na ginamit mo. Diba? So sabi diyan, in the event that presence and words are not enough, certain times of physical restraints may become necessary. No? The use of hands, no, to hold someone may be necessary to prevent further danger and harm. Diba? Patakas yung magnanakaw or hinarang mo, talagang tumakbo, so you may use, di ba? Pwede mo siyang hawakan or what, di ba? Okay? So this shall be limited to use of such reasonable force necessary to restrain an individual. Actions that escalate the situation is prohibited. Di ba? So dito, ini-introduce agad yung use of reasonable force. Di ba? Hinarang mo, tumakbo, hawakan mo. Di ba? Baka mamaya, hinawakan mo, bigla mong sinuntok, patay tayo dyan. Diba? So, hindi na po reasonable force yan. Diba? Especially, typical nangyayari po yan, no, sa mga mall, department store, no, mga retail establishment, diba? Pag mayroong mga shoplifters. Diba? Pag may shoplifter at nagkataon, agresibo yung shoplifter, hinarang nung gwardiya, tumakbo, minsan nagbubunuan pa sila. Okay? Nag-aagawan pa nung pinaglagyan ng mga item. Diba? So, yun yung tinatawag na reasonable force. So, we may apply physical restraints dyan. Okay po? So, pwede mong harangin, hawakan, no? Para hindi siya makatakbo. Kasi, meron ka namang dahilan para siya ay pigilan at hawakan. Dahil nagnakaw sa area mo eh. Nagnakaw sa dun sa binabantayan mong establishment. Okay po? So, dito pinapahintulutan tayo, no? Physical restraints. Pero, ang sabi rito, actions that escalate the situation is prohibited. So, baka mamaya, hinawakan mo, bigla mong kinwelyuhan, hindi ho tama yun. Diba? So, dapat mapigilan mo lang siya na wag lumayo, wag makatakas. Yun lang po ang objective natin dito. Okay? Level 4, the use of chemical agents. So, classic dito po yung pepper spray or yung tear gas. Diba? Chemicals such as pepper spray may be used to distract perpetrators. No? To allow for time to take appropriate actions like getting others to safety or notifying the police. Pepper spray and other chemicals can cause blindness as well as other types of serious harm. No? If not used properly. The use of chemicals shall not be the first-to-go method for alleviating disruptions. Okay, ano po ba yung konseptong sinasabi rito? No? Dito sa level 4, yung use of chemical agents. Yung pepper spray, yung tear gas, gagamitin lamang po natin, no? Para temporarily ma-distract yung kanyang ginagawang criminal activity. Di ba? So, wag mong lunurin sa tear gas o sa pepper spray. Wag nating lunurin doon kasi pagka ganun po yung nangyari, maaari pong madisgrasya rin siya at mabulag. Di ba? So, ang intention lamang po natin dito kung gagamit tayo ng chemical agents is to neutralize the perpetrator. Di ba? Neutralize. Yun po ang right term dyan. Di ba? So, let's say, ginamitan mo siya ng pepper spray na distract, so, meron ka ng pamamaraan para, tawag niyan, pusasan siya or halimbawa, tumakbo. Di ba? Kung halimbawa, intention mo lang makatakas, tumakbo, or makahingi ng tulong sa pulis or kung kanino man. Di ba? So, yun lang po yung intention. Ma-distract, ma-neutralize po yung perpetrator. Okay? Level 5, temporary incapacitation. Okay? So, dito po sa temporary incapacitation, sabi rito, when the use of bare hands to restrain a person is not sufficient to properly defend other people as well as the person of security personnel from immediate physical danger. Okay? So sabi rito, non-deadly force may be applied, no? Including the use of batons, no? Yung inyong baton and other less lethal weapons. Okay? So, if the need to resort to temporary incapacitation is appropriate, no? The use of the least lethal weapon shall be in a manner that is deemed legally compliant. Okay?
Kung mapapansin nyo po, no, sa ibang mga police force sa ibang bansa, kung nakakapanood kayo ng mga, let's say mga pelikula sa ibang bansa, no, minsan hindi na baril yung ginagamit nila, no. So, minsan meron silang ginagamit na parang baril, tapos merong parang wire na, ano, di ba? O kaya, dito pwedeng yung stun gun, di ba? So, less lethal weapon. Less lethal weapon. So, maaaring yan paggamit ng stun gun, di ba? Or halimbawa, sabi rito, nightstick or yung inyong batuta. Okay? Kaya yung mga security personnel, required kayong magsukbit ng inyong mga batuta kasi hindi po automatic pag may ganyang sitwasyon, baril po agad ang uhugutin natin. Mali po yun. So, meron pong gravity ng pag-atake. So sabi nga ito sa level 5, temporary incapacitation. 'Di ba? Masyadong agresibo, naghawak pa ng pamalo, okay? Kung meron kang batuta, so pwedeng gamitan mo ng batuta. Okay? So kung meron kang sabi nga less lethal weapon like stun gun, no? Pwede mong, 'di ba? Gamitan ng stun gun. Pero wag mong pag ginamitan mo ng stun gun, pag medyo neutralize na siya, okay na yon. Baka mamaya, ginamitan mong stun gun, tinagalan mo, sus Mariose. No? Mamaya naman, sumobra yung kuryenteng dumaloy sa katawan niya. Okay? Mauwi sa halip na sinasabi rito, temporary incapacitation, baka mauwi sa permanent incapacitation. Kaya po, mahalaga po, no? Kidding aside, no? Mahalaga po sa isang security personnel, meron po tayong background kahit konti ng martial arts. Okay? Or kahit simpleng mga diskarte lang sa how to neutralize a perpetrator. So basic po 'yan kaya sa mga pre-licensing training course, no, tsaka mga retraining course, hindi po nawawala yung martial arts subject. Okay? Self-defense subject. So, importante po yan. Kaya nire-require natin lahat ng ating mga security personnel na mag-training sa mga training centers. No? Para po, nandun po yung tamang orientasyon, tamang training, tamang knowledge na makukuha natin. Okay? Lastly, sabi rito, level 6, no? Use of force. Okay? This is the phase wherein the use of firearm is deemed necessary. Firearms shall be used only when there is imminent danger and in self-defense or defense of strangers. Okay, so maliwanag po yan, no? Yan po ay tinalakay na rin natin dun sa ating rules of engagement. Okay, so level 6, use of force, no? Kung talagang kailangan na, no? Pero sabi nga natin, kung sakaling baril man yung gagamitin nyo, you always adhere to the 4 fundamental rules of gun safety. Diba? So ano po ba yung 4 fundamental rules? Diba? So lalong-lalo na yung pang-apat to, no? Be sure of your target and what is beyond or what is behind. Ibig sabihin, kung gagamit man po tayo ng baril, siguraduhin pa rin natin, isa-isip pa rin natin yung safety of innocent person. So maliwanag po rito, this is the phase wherein the use of firearm is deemed necessary. Kung talagang wala na, last resort yon. Okay? Firearm shall be used only when there is imminent danger. Ibig sabihin, nanganganib yung buhay ng isang security professional. No? So, at meron siyang kailangang idepensa, whether sarili niya or yung ibang tao. Defense of strangers. Kung gagamit man po tayo ng baril, it must adhere to the doctrine of self-defense and defense of strangers. Okay? Tandaan po natin, yan po ay last resort. Okay po? So, yan po yung nilalaman ng section 255. Yan po yung ibig sabihin ng force continuum. So, kung sakaling humantong man ang isang security personnel sa isang sitwasyon na kailangan gumamit, magpaputok ng baril, so sundin po natin tong force continuum. Okay po? So, maraming salamat po.
hangad po namin ang kaligtasan ng ating mga security personnel, ng ating mga subscribers, no? So maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.